Napapagod ka na ba sa takbo ng buhay mo pero hindi mo alam kung paano magsisimulang baguhin ito? Tara, magkape't mag-usap muna tayo. Dahil meron po akong 3 tips na makakapagpabago ng mindset ninyo. Una, ang pagkakataon ay nawawala sa iyo, pero ang palusot ay laging nasa isip ninyo. Kaya nga hindi nyo ba napapansin na sa buhay natin, ang swerte ay nawawala at bumabalik din. Pero kung mahilig ka magdahilan, hindi kayo mawawalan ng mga palusot na sasabihin. At ito ang una kong maipapayo sa inyo. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng swerte o ng pagkakataon sa buhay nito. Kaya kung pinalad kayo at nagkaroon kayo ng pagkakataong baguhin ang landas ng buhay ninyo, huwag niyo itong sasayangin at sunggaban niyo kaagad ito. At huwag niyo nang pakikinggan ang karaniwang mga palusot na bumubulong sa iyo. Yung baka hindi ka pa handa na gawin ito, o kung paano kung pumalpa ka at mapahiya ka lang sa ibang tao. Ang pangalawa, sa tuwing nadadapa kayo, 2 bagay lang ang laging bubukol sa inyo. Ang aktual na pagkadapa ninyo at ang magiging reaksyon ninyo dahil dito. At tanggapin na po ninyo ang katotohanan ito. Lahat po tayo ay madadapa ng maraming beses sa buhay natin ito. Pero ang pangalawang bukol po o ang reaksyon natin sa bawat pagkakadapa natin dito ang siyang magpapasya kung tayo ba ay makakabangon kagad o hindi na tayo makakabangon dahil dito. Kaya ito po ang pangalawang payo ko sa inyo. Sa tuwing nadadapa po kayo, sanayin nyo na ang sarili ninyo na dapat ang reaksyon lang ninyo pagdating sa bagay na ito ay kung ano ba ang natutunan ninyo sa pagkadapa na ito. At huwag nyo na pong gamiting palusot ito upang magkaroon lang po kayo ng dahilan para sumuko. At ang pangatlo po, ang pinakamaingay na tao ang siyang wala pang napapatunayan sa mundo. At ang mga taong may tunay ng napatunayan ang karaniwang humihikayat at nagpapasigla pa sa'yo upang tuparin mo ang mga pangarap mo. Dahil bukod po sa nauunawaan nito ang pinagdadaanan ninyo, dahil nga pinagdaanan na rin nila ito, alam na rin po ng mga taong ito na ang pagtupad sa sariling pangarap mo ay kailanman ay hindi magiging kabawasan sa pagtupad ng pangarap ng ibang tao. Kaya ito po ang huling payo ko. Kung napapaligiran pa rin kayo ng mga taong walang ibang magawa, kung di punahin, pintasan o may masabi lang, sa pilit na pagsusumikap mo, baka napapanahon na po na maghanap kayo ng ibang grupo. Ang grupong mas maiintindihan ang pinagdadaanan ninyo. Sana po ay magawa ninyo ito bago mapuno ng panghihinayang ang buhay ninyo. Dahil libre din po ang panghihinayang at pagsisisi sa buhay ng isang tao. Lalo na kung tumatanda na tayo.